Nasa atin na huli niya ngayon si Attorney Bob Paig, ang Executive Director po ng LTFRB. Good morning po, Director. Good morning po, Sir Ted. Good morning, Ma'am Chacha. Good Okay. morning po sa ating lahat. Sige po, doon sa mga demand ng piston kahapon, may sinasabi silang 4 na mga demand na iyon. Ito ba'y alam po ninyo? Ano ho ang sabi dito ni Chairman at ng Board? Yung mga issues po ng piston po ay siyempre patungkol po sa consolidation at siyempre kabuuan po doon po sa ating PUV modernization program, Sir Ted. So una po, siyempre yung deadline po ng consolidation ng franchises na magtatapos po sa December 31, 2023. At sa ngayon po, ang kagawaran po ng transportasyon at LTFRB po ay very firm dito po sa deadline po na ito. O sige, klaruhin ko lang ulit ha. Sa ating pong huling panayam, Attorney, sinabi po naman ninyo na hindi pa so far naglalabas po ng issuance o bagong department order ang DOTR LTFRB. Dito po sa sinasabi po na kaakibat na regulasyon kung saan ang hindi magko-consolidate o hindi aanib sa kooperatiba by December 31, tatanggalan ng prangkisa kasi obligado nga na kunin ng Estado yung kanila pong mga prangkisa. Yun po, ganun pa rin po ang provision nito. Wala pa kayong bago pong pagliliwanag dito? Sa ating existing policy pa po, ganun pa rin po ang patakaran po. Yung revision po ng Omnibus Franchising Guidelines, yung draft po ay tapos na po at undergoing legal pass na lang po, Sir Ted. Okay, sige. So, kung ako si Piston o Manibela, paano ako maniniwala sa inyo na walang jeepney phase out, na makakapagbiyahe pa rin kami, gayong pag hindi kami sumali sa kooperatiba o magbuo kami ng aming sariling grupo, wala na kaming franchise. Paano po namin dapat intindihin, Attorney? Opo, ganito po. Pag nakapag-file po tayo ng application for consolidation of franchises po, automatic po 'yon, may ilalabas po tayo na memorandum circular na nagsasabi po na patuloy po yung operasyon po ng ating operators po at drivers po ng kanilang mga traditional jeepneys. In fact, may mga Attorney, sorry po, I have to interrupt with all due respect. Para lang ho natin masagot ng eksakto yung tanong. Attorney Bob, sorry ha. Opo. Ang tanong ko po ay alam na po natin na kapag nag-consolidate, wala kayong problema. I-issuean kayo ng bagong franchise. Klaro na po 'yon. Ang tanong po namin, ako si Piston, ako si Manibela. Opo, ang sinasabi ko, ang problema dito sa order ninyo, pag hindi kami sumali sa kooperatiba o mag-consolidate at magparehistro nga bilang isang grupo, tatanggalan na kami ng prangkisa come December 31. So, paano kami maniniwala na walang jeepney phase out? Diba? Paano kami maniniwala sa Estado na makakabiyahe pa rin kami? Gayong kapag hindi kami nag-consolidate, wala na kaming franchise, kolorum na kami. So ano pong sagot doon? Sa mga hindi po nag-consolidate, mayroon pong dalawa pong pwedeng mangyari po kasi, Sir Ted. One, habang inihintay po natin yung cancellation proceedings, halimbawa po, ending 1 po kayo, Sir Ted. No? Ending 1, so January 2024. At nakita po namin na hindi po kayo nag-apply po o sumali po sa consolidation component po. So, hindi na po kayo i-confirm ng ating opisina para po makapag-rehistro naman po kayo doon sa LTO po. Ending 1 plate number? Opo, halimbawa, ending 1 plate number po, Sir Ted. Hindi po ba? Hindi po sumali sa consolidation. Bago po makapag-rehistro po kasi ang isang public utility vehicle po, kailangan pong kumuha siya ng confirmation of unit sa ating opisina na para sabihin po natin sa Land Transportation Office na itong sasakyan po na ito ay may kaukulang prangkisa o authority at kanila naman pong ire-registro po ito. So hindi na po sila mabibigyan ng confirmation po sa ating office. Pangalawa po,
siyempre, habang kung halimbawa, ending zero po kayo, so nasa bandang October po, September, October na po yung inyong registration process, doon naman po magkakaroon yung second option po na magiging provisions po ng cancellation proceedings po, no? So bibigyan po magi-issue po tayo ng show cause order po patungkol po doon naman sa mga matagal pa pong magparehistro, Sir Ted. Okay. Sir Attorney Bob, dito po sa inisyu po ng DOTR na Memorandum Circular, wala yung mga ending plate number na yan, ha? Ang sinasabi po dito, klarong-klaro, na come December 31 at hindi ka pa nakapag-consolidate, yung lahat ng prangkisa, paso na. Wala pong sinasabi dito na may mga number ending. Tama po, kasi ang provisional authority po kasi na-issue po sa lahat ay December 31 nga po, no? Kaya nga po doon sa scenario 1 po natin, pagka magparehistro po kayo ng ending 1, ano na po 'yon, hindi na po siya irerehistro. Tapos pangalawa po, pagka matagal pa po, mangyayari din po kasi hindi naman po outright cancellation po lahat 'yan. So mayroong cancellation proceedings po na mangyayari po dyan. Parang hindi... Sa ating sa Public Service Act po kasi, Sir Ted, no, ang cancellation po ng isang prangkisa po ay kailangan po magdaan ng due notice and hearing po kasi. Kaya mabibigyan po natin sila ng show cause order para po mag-comply po yung due process clause po natin. Yes, sir. Yes, sir. We respect that. But kahit na po may due process procedure dyan, yun po ano na lamang, kumbaga ministerial, no? Kasi klaro ho sa DOTR order No, Tama po. Di ba sir, that's only ministerial. I mean, kumbaga ad-lib na lang yun. Pero talagang compliance po sa batas. Yes, sir. Yes, sir. Sige. So, Attorney Peig, kaya ho nga kami tumawag po sa inyo. Mabuti po't kayo isang abogado nga, Kasi baka hindi din po ito matugunan ng inyong spokesperson. Itong kaalaman dito po sa DOTR order na ito. So, klaruhin lang po natin talaga. Opo, diretsahan. Ang totoo, pag hindi ka nakapag-consolidate, hindi ka nakapagparehistro bilang kooperatiba, by December 31, ang isang jeepney driver operator talaga hindi na makakabiyahe. Opo, kasi mawawala na po yung authority po nila na bumiyahe po. Yung, klaro, di ba? Napakaklaro, di ba? Napakaklaro. So, yung pong sinasabi ho nitong mga grupong ito ng Piston tsaka Manibela, yung statement ng DOTR, ng spokesperson ninyo, na hindi naman kayo matatanggalan ng prangkisa. Hindi naman kahit na kayo ay roadworthy, di ba? Pwede pa kayo makabiyahe. The fact na pag hindi ka nag-consolidate, roadworthy ka man o hindi ka na makakabiyahe January 1, 2024. Tama po, kasi ang lahat po ng provisional authority po na na-issue po natin ay hanggang December 31 lang po. Ayun. So, klarong-klaro po ito. Ito ho ang magandang usapan dito direktamente. So, you really have to consolidate. That is, wala ka ng option dito kung hindi mag-consolidate, magbuo ng kooperatiba o sumali sa kooperatiba. Tama po, Sir Ted. Tama Ayun, po kayo. di ba? Ang linaw ng ating usapan. Thank you very much po for being straightforward, Attorney Peig. So, sir, ngayon, dito po sa usapin nga ng ano magagawa ng LTFRB, DOTR, doon nga kasi ang mga bangko naman, in fairness sa kanila, hindi ho basta-basta magpapautang, di ba? Kasi may mga study din naman sila na mahihirapang magbayad yung kooperatiba. Ano ho ang magagawa dito ho ng DOTR, LTFRB, Attorney, para kasi pwede sabihin ng mga kongresista, luwagan nyo naman ang mga requirements, Habaan nyo yung mga terms. Pero ako naman si bangko, sandali lang, pera ng depositors ito Di ba? So paano kaya ito, Attorney? Opo, kaya nga po hinihikayat po natin na mag-consolidate po ang ating mga operators po, para po yung requirements po ng ating mga financing institutions mas magaan po para sa kanila. Kaya at may mga interventions po ang LTFRB, ang Office of Transportation Cooperatives at Department of Transportation po sa ating mga government financial institutions po. Pati na rin po sa ating mga private financing institutions na
sumama din po sa ating PUVMP po. Oh, so paano yan, sir? Kasi 'di ba ho meron ng existing ngayon na regulasyon doon sa subsidy ho ng gobyerno. Magkano ho pa ulit, sir, ang ibibigay po na parte ng estado doon sa uutangin ng jeepney driver na pambili po ng kanyang modern jeepney? 280,000 Sir Ted at 210 kung hindi po ako nagkakamali, Sir Ted. Opo, 280,000 sa minibus. Check ko lang po, Sir Ted. Sige Yung po. ating mga Class 1 po, no? Yung Class 1 vehicles po natin ay 210. Mhm. Tapos yung classes 2, 3, and 4 ay 280,000 po. No? Yung equity subsidy po na ibibigay po. Okay, sige. So yan po yung tulong. Hindi mo na babayaran yan, ibibigay ng gobyerno yan. Ano ho, sa bawat uutang. Ano ho, klaro yun, no? Opo. Okay. Opo. Opo. Pero sir, doon po naman sa terms dito, wala na ho magagawa ang gobyerno. Ito po yung desisyon na ho ng lending institution. Opo, doon po sa terms. Sa ating mga government finance, ito po, halimbawa po yung Land Bank at saka DB po, DBP po. DBP ay may tinatawag po kaming 5, 6, 7. Parang 5% yung equity, 6% yung interest. Tapos po, yung 7 po, ito po yung 7 years po na prangkisa naman po na ibinibigay sa ating mga operators po. Opo, so 5%. Opo, instead, di ba po, Sir Ted, usually 5 years po yung ibibigay, so 7 years po pagka modern public utility vehicle na po. Opo, at saka 6% yung interest. Opo. Malaki yun, sir, ano? Medyo may kala. Anyway, ito nga po yung kanila. So ito yung standard ng Land Bank at saka ng DBP. Tama po, Sir Ted. Okay, sige po. Alright, so maliwanag po tayo. Kami nga po katuwang ho ninyo para po sa pagbibigay po ng edukasyon sa ating pong nasa sektor na transportasyon. Ngayon po, sir, si Chairman Guadis, di ho ba't nagsasabi ho sila na tatanggalan ng prangkisa itong mga nagwewelga? Bata pa po ako, yan na ho lagi sinasabi ng LTFRB. So talagang wala namang pong tinatanggalan ng prangkisa, kaya tuloy-tuloy lang sila sa welga. Kailan po ba magmaman up itong si Guadis para totohanin sinasabi niya? Hindi po, hindi lang naman po kasi decision po ng isang member po ng board. May 3 po ang members po ng board. Sa huli pong mga tigil pasada po na nangyari po, ay nakaset po sila ng hearing po, Sir Ted. So nakakalendar po sila ngayon. Opo, na-issuehan na po sila ng mga show cause orders. In fact, nahirapan po ang ating mga process servers po dahil medyo lib-lib din po yung ibang mga residents po. Pero nakaset po sila ng notice of ng hearing po, no? At ito po ay isang decision po ng board at hindi lang po decision ng isang member po ng board po. Ayun. So kumbaga this time tututuhanin na po ng LTFRB. Yung decision po ay magdedepende po kung ano po ang Sa board. mangyayari po sa submissions po at doon sa hearing po. Sir. Opo. Sige po. Attorney Peeg, we sincerely appreciate ang inyong pagbibigay po ng oras sa aming programa para po maipaliwanag ho ng tama, sa tamang konteksto, itong napaka-importanting isyong ito. Opo, maraming salamat, Sir Ted. Opo. Ang LTFRB, DOTR po ay patuloy po na magbibigay po ng assistance sa ating mga unconsolidated operators. At ngayon nga pong araw at bukas po ay aming binabalangkas kung ano pa po yung mga regulasyon o policy po para maengganyo po lahat na sumama po at dito po sa modernization program. Sabi nga po ng ating mahal po na secretary, no one should get behind po dito sa ating modernization program at tulong-tulong po tayo sa dito po sa programa po ng gobyerno. Sige po. Sir, pahabol po. Ito pong sinasabi po na pag-expire ng franchise, no, ay nationwide. Tama po, Okay. Sir Ted. In fact, yung mga ibang regions po, naka 100% na po sila ng consolidation. Okay, sige po. Salamat po na marami, attorney, at sa uulitin, mabuhay po. Thank you.
Salamat po, Sir Ted. Apo, thank you. Si Attorney Babeg, we say thank you, sir. Salamat po. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.